Siningaga kapangayo kami pasaylo, di man kami pagkulang. Patawara kami Ginoong Dios para makaabot sa trono sa imo bugay. Ang amon Ginoo Amay nga pagsimba, ang amon pagkanta, ang amon pagpangamuyo, ang amon o Dios pagpamati sa iyong mga pulong. Ang amon pag-fellowship sa isa't isa. I-take care nimong tanan nga hindi makaangkon Ginoo Lord God lugar ang kaaway sa ang pagpanimbahon. Tabuga siya sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Ginapangayo namon o Dios nga ikaw Amay ang mag-control sang tanan para Ginoong mahimo namon ang dapat mahimo nga masentro sa imo ini nga pagpanimbahon, wa iban sang mapadunggan Ginoo kundi ikaw. Sa liwat, tanan pagdayo pasalamat, balik namon sa imo sa ngalan ni Jesus Christ nga man Dios ag manluluwas. Amen and amen. Okay, pabilis sa magdindong at this time magkakanta ta pagdayaw sa aton Ginoo ba ni Joel. Okay, palabukas sa inyong mga hymnals, page 295. Tell the whole world knows. 295. Kanta kita tunog paliyo. 295. Okay, bangga. Bukan pa. Tulungan kita kanta. 295. Tell the whole world knows. Ready? Sing. I'll tell all that God is love, where the world has never known. The great compassion of His heart, where the wayward and alone. Tell the whole world knows. Tell the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King. Tell the whole world knows. I'll tell of mercy's boundless tide, like the waters of the sea, that covers every sin of man, the salvation full and free. Tell the whole world knows. Tell the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King. Tell the whole world knows. I'll tell of grace that keep the soul, of abiding peace within, of faith that overcomes the world with its trouble that is need. Tell the whole world knows. Tell the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King. Tell the whole world knows. Eternal glory is the goal that awaits the sons of light. Eternal darkness like us death for the children of God night. Tell the whole world knows. Tell the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King. Tell the whole world knows. Amen. Page 8. Jesus saves. Page 8. Oh, Anna. Ready, sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell the sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye island of the sea, Ikumak, ye ocean caves, it shall keep a jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By His death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom.
when the heart of mercy strains, singing triumph o'er the earth. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation, all us free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Thank you, Palayo po. Amen, amen, amen. Alright, liwat, mayong aga sa tanan. Alright, group 1, where are you? Group 2, where are you? Okay, group 3. Group 4. So, again, no, salamat sa Diyos sa tagsa ka mga bisita nga naging kaupod naton sa sininga aga. And this is our main business. Amen? Ang kalag sang tao, kag padayon kita nga mag-reach out. Okay? So, we would like to acknowledge ang aton nga mga guests sa sininga aga. Pag nalawag lihog imo ngalan, hindi lang magkahuya, kay gusto namon ikaw i-welcome. No? So, una naton nga guest sa sininga aga, si Mrs. Rachel Labarosa. Alright, welcome. Bisita sang group 2. Okay? And then another one, si Miss, this is Mitski Ann. Correct? Mitski Ann Diaresco. Diin si... Alright, so welcome, no? Bisita gyapon sang group 2. Okay? Then another one, si Mr. Darwin de la Cruz. Darwin, welcome. Okay, bisita sang group 4. Another one, si Mr. Josel Arcide. Alright. Welcome, bisita sang group 2, proara sa group 1. Okay. Then another one, si Miss, this is Aldriana Bagsit. Aldriana, correct, dai. Aldriana. Okay, bisita sang group 2, proara sa group 1, gapungko. Okay. Then another one, si Miss Miles Aguinido. Miles, okay, bisita sang group 2, nga sa group 1 nagapungko. Then si Miss Daniela this is Ilaw, okay. Why kagid brown out gali dai no, Ilaw. All right. Ha? Tagalog. Sige lang, kaintindi man na siya, Ilonggo. So, bisita sang group 4. Kamu nga mga group 4, halit, gid mo mo. No, just kidding. Now, another one, si Miss Jenny this is Dalagwit. Dalagnit. All right. Basta mo na siya. Okay, welcome. Bisita sang group 4. Okay? Though we still have guest nga nakaupod, okay? Naton sa sininga aga. Why na? Are you sure? Wala na? Okay. Now, this time, magatindog ta
kag mag-welcome kita no sa tagsa-tagsa. Alright, sing, smile, and shake hands, okay? Makanta kita. Everybody now sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake hands with a smile. There's a welcome here. There's a welcome here. Amen. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng welcome. Amen. Amen, amen. Welcome, welcome. Amen, welcome. Amen, amen. Come here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. Here. All right, so thank you. Welcome everyone. You may take your seats now. All right. And this time, magakadto ta sa may mga kaadlawan. Sige, balik na sa pulungkuan kag magpamuyong na. Alright? Sa likod, ano lang ginainano nyo sa likod? Pagpungko, kabuabe? So once we start, pagpungko na kag seryosoho naton. Hindi tatindahan. Amen? Arita sa simbahan. So behave properly because we are worshiping God. Okay? Now, kadto ta sa my birthday, April 19 to 25. All right. So sa 20 birthday ni Tiyoy, why si Tiyoy? Oh. Brother Rogelio, kung may number ka mo saya, i-text nyo lang siya. Okay? Oh. Then, sa 21, si Verson. Birthday ni Verson, nari siya, dogin Sulalob to. Oh, Sulalob. Damo kinapang Sulalob. Huwag pa natapos. Next, si Janine. Ato sa Children's Department, si Janine. Oh. Then, another one, si Sister Widis Frenda. Okay. Sa 24. Mayroon pa? Why na? Wedding anniversary? May wedding anniversary? Base may mga bisita kami, birthday nyo, sininga si Mana. Alright. Oh, birthday ni... birthday mo man subong to? Sa 24. To, Mars, oh. Hindi makompleto ang solar system kung wala si Mars. Then, sa 20, ini si Raven Pilas, ano? Sa 21. Okay. 20 man. Alright. Sino pa ba si Mayara pa nga may birthday? May birthday, sini nga si Mana, 19 to 25. Why na? Wedding anniversary. Sino may wedding anniversary? Okay? So kung wala na, tindog ta, kanta ta sang birthday song, kag kumustaw na to ng aton yung mga
May mga kadlaw. Ready, sing! Happy birthday to you. Amen, amen. Happy birthday again. Happy birthday again. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Magpray ta. Sa imo labing gamanan, balaan namon niya Dios. Salamat sa dugang at tuig ginhatag mo sa mga celebrators namon. Thank you so much sa imo kaayo sa ilang kabuhi. Thank you for giving them to this church nga maging kabahin sa imo lawas. I am praying that you will continue to bless their lives. Bisan pag Ginoo Lord God, ang mga desires ang ila tagipusoon, basta Lord naka-align sa imo kabubuton, buligan mo sila, nga makaangkon ini katumanan, kag Lord God, mapamatud-an nila nga ikaw nga Dios namon, matuod ka nga Dios. Kag gapray ko nga hatagan mo sila sang langit nun nga kalipay, sa sining special nga adlaw, nga may ara sila, ma-enjoy nila ang ila special nga adlaw, Ginoo. Kag gamiton mo sila para sa kadayawan sa imong ngalan. Thank you so much. We rejoice with them. Sa ngalan ni Jesus Christ nga mo Dios ug manluluwas. Amen and amen. So once again, happy birthday sa aton mga celebrants. Okay? And God bless you. Kadto ta sa aton yung mga announcements. So, padayon naton pangamuyuan ang mga ministries naton. Amen? Okay? Priyagin naton, padayon, no? Ang mga commitments naton. Matina. Alright? Priyan naton ang mga commitments gid naton, no? Every month, labi nang para sa aton nga lote. Okay? Lote naton sa aton nga extension. Kag ang padayon nga paghimuno sa Ginoo sa daily naton nga mga pagkinahanglanon, no? Sa inyo mga personal nga mga pagkinahanglanon kag ang pagkinahanglanon sang ministry, no, in general. Hello. Okay? And salamat sa accomplishment sa mga natigayon, no? Nga nahuman sa dito sa Mambusaw, so natapan na to, kay gintampukan, kay gintapan, ginpadiran, kay gintampukan. So sini nga si Mana mapasad na dito sang teleponan, no? Kag ang typical nga format sang nagaumpisa nga kalabanan ang personage ara sa likod, no? Sang simbahan stage ni usually sa likod ara ang ano, no, ang ilistaran sang pastor kag sang iyang nga pamilya. So priya naton until magdamo na membro didto nga may mga gamito ng Dios para nga sila didto, no, kun amo man ang ihatag sang Dios nga duta at least mabakal. Amen. Or kung may ara pa nga mas malapad, as of now, ang ano dira, marenta lang na sila eh. So, hopefully, mga 10 years. So, sa 10 years, kung baka sana, damo na tao ihatag ang Diyos, no? Nga pwede gamiton sang Ginoo. So, prihan naton ang mga may pwersa pa, no? Buwas makakadto naman dito, mabakapan. Kag ang mga may puwersa pa ang inyo bulsa, no? Ang may mga puwersa pa sa abaga, upod. Ang mga wala puwersa sa abaga, perong bulsa may puwersa. Oh, so hatag ka mo kay makon mong ginapakaon, sobra 30 ka tao.
puro palalaki na. I-imagine nyo na. Hindi nyo pag i-underestimate ning mga niwang ni. No, niwang ni, pero lagko mga bodega na. Secret nga bodega. Kay daw ila mo man makita nga gahabok ilat yan, pero 3 na kabandihadong naubos. So, sadyahon talang kay bululigan ta, no? Bululigan naton. So, kadala-dala tatubugas, atag kita, no, para makabulig dito kay ti wala pagin man dito sang supporter gid, no? Daw isa malang dito ka builog nga yang people nga lalaki pang gabulig-bulig, no? Ang iban gasulusimba malang pero wala pagin nagtulubo sila. So, prihan naton, amen. Buhay siling ko sa ila. Pasalamat ka mo nga mga ulihing mga misyon. Kay grabing back up sa inyo sang Mother Church, sang Sending Church. Sang una iya, pagka-send out sa imo, bahala ka. Padalaan ka lang iya sang monthly support mo. Bahala, ikaw nang bahala. No? So, subong, we are trying, siyempre, no, ma-develop, ma-improve man naton ang aton pagbulig sa aton mga misyon. No? And we are doing this. Amen? Kay gina-acknowledge man naton ang ila pagbulig di sa aton sang diri pa sila. Para sa mga staff naton so ginatalupangod ta ang ila man bira-bira bulig diri. So kung mag-start sila sang work, it is but just nga buligan man naton sila, no, para nga maplastar sila man, no, kay inaya ila na gid na nga ministry isalig na sang Dios sa ila. So buligan naton sila nga maplastar, amen. Kag at least kontakan ko di sa inyo damo kuya kadtuan. Amen. No? O daw ka pinasaway ka mo di, pwede ko yung kakadto sa Kalinog, pwede ko kakadto sa Mambusaw, dala lang ko balon, pwede ko kakadto sa Barotac Noibo, hello, dito ya, bisan hindi na ako na magbalon, sigurado makakaong ra dito. No? So anyways, ipag-pray na to, amen? Kag hopefully, mahuman ang meeting place, kag ang ilistaran ginila, importante ang ilistaran nila anay. No, medyo madasig-dasig malana guro kay kawayan, no, ang pasaron kag plywood. So pag-pray naton nga tipigan sa Dios agatagan kusog, no, ang aton mga panday kag ang mga nagabulig. Amen. Kag i-bless pagid more ang mga nagabulig sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Providan sa Ginoo kag way man na iya pagpangduha-duha. Ginabalikan man lang na sa Dios ang ginabulig naton sa mission. Muna hindi gid mo magkahadlok magbulig. Kaya amo ning investment nga wala gid ta pirdi. Basta nag-invest ta para sa Diyos, sa buluhaton, sa Ginoo. Amo ning investment nga wala ta pirdi. Okay? So, ang iban ga-invest sa mga scam, mga scheme. Okay? Way ga pabalo kay pastor, gakabaldo, gakabiktima sila tag 200,000 plus. Imagineon mo na. 200,000, may kung 200 pesos lang. So, biktima kay ti, way ga pabalo mo. Hindi mo sila magpabalo kay basi mabalaan ni pastor nga may kwarta gali sila nga dlagko. No? Way man ko na iyaga covet sa inyo kwarta. Amen? Ako niya na challenge talang kamo iya nga gamito nyo na sa insakto. No? Kag hindi kita magkataka basta sa buluhaton sa Ginoo kay siling ko ginabalik ka lang na iya sa Ginoo. Binhi ni nga ginasabog ta, patubuo na sang Dios ka kung magbalik na, it's not the same amount na. No, shaken, pressed down, running over. So, although nga forgiveness na
ang context niya, pero it can still be applied man sa giving. Okay? So, amo na. Ipag-pray naton. Amen? Kag ang hapon ta nga panimbahon, suportahan man naton. No, prayer ko gid, how I wish nga ang attendance sa kunaga the same sa hapon. No, the same ang Miyerkules naton, no? Because we are worshiping and serving the same God. Amo mo na sa gyapon nga Dios, wala na sa gabaylo. So, kisa daw kasubo no kay ang Dios kon hapon daw hindi na among Dios kon aga. Di ba? No, ang pagtrato sa madamo nga tumuluo kay sa mga tumuluo daw ang kalabanan sa inyo ang Dios ninyo sa aga lang. Kung Domingo sa hapon wala na. No, lain ang inyo Diyos. Bot sino anong Diyos na ninyo sa inyo balay. No, i-pray ninyo, amen, nga mag-grow. Hipos-hipos, oh. May mga natapakan gid ko ning kuan mo nga mga kamalagko mo. No, so i-pray ta kag himuon ta nang ano bala? Himuon ta nang kabuhi tanani. Ngunit aton kabuhi. Sa tuod lang, pabor man sa akon kung aga lang aton service. Kaysa lang kawali mo. Di ba? Galing anong himuon ta sa hapon? Sa aga, balaan ta? Tikon wala ta sa simbahan pagkahapon. Sa aga, basi balaan ta pagkahapon, dilaan na ta. No? Chismis ng obra ta to. Di ba? Oh. So muna ang pray tagid ano sa mga bag-o pag-pray nyo kag sa mga daan nga daw bag-o lang. No, sa mga daan nga daw bag-o lang nga mo gyapon, kabay pa nga magpatubo mga mubuot nyo. No, mag-mature kay para ni tanan sa Ginoo. We are building and we are showing a testimony to those people around us. Paano ta sila makumbinsi kay hindi nila makita sa aton nga seryoso kita? Are you with me? No? Daw lango-lango man ang aton, bisan panimbahon ta na lang, daw lango-lango. How can we convince them? So I hope nga mag-grow kita. Amen? Daw hindi man ko tani gusto nga masakitan ka mo, kay palangga ta ka mo. Siling mo sang pastor, ako ya pastor, wala ko gapangakig, kay hindi ko gusto masakitan ang membro ko nga mga late lang permi, ang mga membro ko nga wala gahatag, hindi ko na gusto nga masakitan sila. Alright, so I'm serious, amen? Himuon ta na kay para sa Dios. Kung gusto tagid nga makita ta kung ano ang Dios sa aton nga kabuhi. Okay? Kumbaga ang blessing utod lang, no? Utod lang kay ti utod man lang ang aton nga pagpangalaga. Pag simba ta utod man abi. No, ti utod man, no? Bugoson ta, gusto ta sang bugoson naton. Amen. Okay? Kumbaga nangalagad na gin man lang ta sa Ginoo, tuturon ta na lang bala. Okay? All right, prihan man naton ang upcoming nga mga buluhaton, no? Ang mga youth camps, so pag-pray nyo palihog, ang amon trip sa Leyte, sa aton mission didto, nga na-organize naman, ang ila mission emphasis, no? Kag ang ila church anniversary. So palihog, prihan nyo ang inyo pastor, no? Kay marathon preaching naman no? Palihog, ipag-pray nyo, i-preserve sa Ginoo ang aton tingog, kagatagan ta sa Dios ang tama nga mga mensahe nga magiging blessing sa mga nagapalamati. Amen, no? And pag-pray nyo ang amon nga safe nga flight. Okay? Sige. Namuna kag ang mga upod ko nga mawali didto, no? So ipag-pray nato na the same time ang aton nga upcoming man nga church anniversary sa July, no? Ang Mother Sunday naton sa May, kag ang Father Sunday naton sa June. So ang sa June ta nga Father Sunday, that will be last Sunday ta ibutang, no? As usual.
So may speaker na si Pastor Mario Soberano, no? So okay na to siya sa Father Sunday na ton. June, last Sunday of June. Ginwalihan ko sa La Castellana, no? So nami isang ministry kay pila pa lang katuig sila. 5 katuig pero may lote na, may building na, no? Damo na tawo. So wala wala ibang sikreto, soul winning kag discipleship. No. Bakasan soul winning kag mayo ka mag-disciple sa tawo. So dasig sang ilang kwan nga growth kag mabalaan mo man kay sa giving nila mabalaan mo nga nami ang ila pagtubo. No? Let us pray for that. Amen. Kag apat ni ilang mga pastor nga soberano mo, no? Hopefully bago matapos ang tuig ang isa pagid ka soberano nga pastor, no? Maimbitar naton. Okay? Mga mayong ilang nga mga ministry, no? Mga nugbo mga mayo ang ministry nga salig sang Dios sa ila. So pag-pray na to na, amen? All right. So that's it. This time ininta maglugay, matindog ta, makanta ta isa ka ambahanon. Choir, you come kag maghatag sang inyo gin-prepare. This world is not my home. 193. 193, this world is not my home. 193. Everybody now sing. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Palihog pungko, matita sa choir. I've been changed from the creature that was I was, and
Sancho. Ang hanap ng maraming tao'y kasiyahan, akala'y kakamtan pag may kayamanan. Dili kaya'y kaliwan, alok nitong mandaray ang sanlibutan. Ngunit kamtan mo man lahat ng kayamanan, at malasap lahat ng uri ng layaw. Iwan kang bigot, walang kapayapaan, narito ang nag-iisang katugunan. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang hanap ng maraming tao'y kasiyahan, akala'y kakamtan pag may kayamanan. Dili kaya'y kaliwan, alok nitong mandaray ang sanlibutan. Ngunit kamtan mo man lahat ng kayamanan, at malasap lahat ng uri ng layaw. Iwan kang bigot, walang kapayapaan, narito ang nag-iisang katugunan. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw, o kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Alright, so salamat sina nga ambahanon, amen. Ang tunay nga kalipay ara sa Ginoo, amen. Now this time, hindi na ta dugay. So before ta magkadto sa mensahe, group 2 may meeting kamo after the service, amen. Okay. And by the way, pahabol, no? Nga mga announcements naton. Pag pray man nato, no? Si
Sister Nora sa iyang no? Kay recommended ni siya for operation. So prihan naton ang mga take care sang Dios kag paghimuno sang Ginoo. Kag ang pag-ayos sang Dios, no? Nanay LC bago malanto naka-opera na ano man to no, na hospital man last time. So padayon man naton pangamuyuan sila. Mga nagabalatsag sa lawas ipag-pray naton sa Ginoo gid. And bago ta magkadto sa mensahe, may ask the ushers, let us take our special offering, no, para sa electric bill naton. So nagdako-dako na manggawa aton nga bill, no, kay last time may mga activities ta. So nagpapalasonod gid to. So let us give para nga ma-assisteran naton ang aton nga electric bill. Think daw 26,000 tong aton nga bill, no? So let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, thank you once again that we could help your work and continue to bless your people with love and faith towards you. And bisan pag Ginoo Lord God, i-bless mo ang mga ginahimo sang ilang mga kamot, mga ginagamit mo para masuplayan ang mga pagkinahanglanon sa ilang mga trabaho, sa ilang mga palangitan-an, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga transaksyon, kag bisan pag Ginoo, sa anuman nga bagay nga pwede mo gamiton para masuplayan ang pagkinahanglanon sa imo mga anak. Padayon na mo na, Lord, nga ginatugyan sa imo nga ikaw mag-bless. Sa liwat, ikaw na ang magpakamayo sa mga kanak-kanimo. Balikan sila madamong pinilo sa pagpakamayo sa all-out nila, Ginoo, nga pagsuporta sa imo bulaton. Nadayo ko namon pasalamatan ka. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. Gladly giving day by day, giving gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Kita nyo kung wala leader, no? Kasalangisag ka mo. Nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving gladly day by day. All right, so salamat, no, for giving to the Lord. Kag salamat man ta sa mga nagbalakasyon nga nakaalabot, no? Okay?
Kag salamat sa mga pasalubong ninyo. Okay. And don't worry, kamo nga hindi yan makabakasyon sa iba niya. Hulaton ta na lang sa Millennium kay para kapag gusto kita. Amen. Huwag na to kinanglanon visa. Huwag na kinanglanon to sang eroplano. No. So, after the service, may dedication ta, no? Dedicate ni Brother Joshua kag ni Sister Rialin ang ilang anak. Okay. So, after sa service. Amen? Alright. Now, hindi na ta magdugay. Kadto na ta sa pinaka-highlight, no, sa aton nga pagtililipon. So sa mga kauturan naton nga nagka-connect sa aton na pasensya ka mo kung ang aton nga signal daw medyo kay may problema sa wifi, no? May problema naman. So that's why I don't know kung ano ang signal naton kay data na subong ang ginagamit. So kabay pa nga may data. Hindi sila magsiling nga why data. Alright? So, Genesis in your Bibles. Kadto na ta sa main event sa aton pagtililipon. Amen? So, let us be excited. Let us pay attention. And let us be aware sa aton behavior as we listen to the Word of God. Okay? Genesis chapter 41. Sa aton mga Biblia. Basahon na ito, nalin sa verse number 37 down to verse number 58. Alright, ara na. Sige, basahon na ito. Look at verse number 37. Dungan kita liwat, ready, go. And the things was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God hath showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had. And they cried before him, bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Sapnath-Paaneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt. And in the 7 plenteous years, the earth brought forth by handfuls. And he gathered up all the food of the 7 years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. The food of the field, which was round about every city, laid he up in the same. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering, for it was without number. And unto Joseph were born 2 sons before the years of famine came, which Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, bare unto him. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil, and all my father's house. And the name of the second called he Ephraim,
For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. And the 7 years of plenteousness that was in the land of Egypt were ended, and the 7 years of dearth began to come, according as Joseph had said. And the dearth was in all lands, but in all the land of Egypt there was bread. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold unto the Egyptians, and the famine waxed sore in the land of Egypt. And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all lands. Maga pray ta, bala niya Diyos, kapalapit kami sa imo, kapangayo bulig mo, pahang pa kami sa iyong mga pulong. Buligi kami o Diyos nga ang mga lessons nga ma-learn naton namon Ginoo will be helpful sa amon practical nga pagkabuhi. Kag Lord, magabayan kami sa tama how to react on certain circumstances sa amon nga kabuhi. Buligi ang imo alagad nga magawali sa imo mga pulong nga may clarity, simplicity, kag buligi Ginoo Dios ngang tagsa-tagsa makaangko na may isang langit nun nga paghangop kag commitment nga i-apply ang imo mga pulong. Once again, ginadayo nga namon pasalamatan ka in Jesus name we pray. Amen, amen. Okay, palihog, balik na sa paglingkod and stay until nga matapos ang preaching. Amen. Siling ko pabilin hasta matapos ang wali. Alright? Kung mahimo, wala sang may magchismisda. Mahimo, wala sang may magtindog-tindog. Are you with me? No? Kag para nga hindi kita madisturbo sa aton nga pamati sa pulong sang aton nga Dios. Now, still no in alignment sa aton nga tema sa sini nga tuig, God can fix. All right? Ang istorya nga ginbasa naton is the story of Joseph. I would say one of the most dramatic stories in the Bible. Amen? One of the most dramatic story in the Bible. Makita naton mga kauturan and has great lessons nga matun-an naton. Okay? Now, kabalo ka mo mga kauturan, si Joseph, okay? Bisita naton, hindi gigay-hindi Ilonggo. Gamay lang. O, ikaw na mag-interpreter sa iya, ha? Pag hindi mo maintindihan, tanungin mo lang si Ina, ha? Okay? Kasi mas maraming Ilonggo. Okay. But anyways, sagul-sagulon na lang ni karon, no? Amen? Kaya kung magtinagalog ko ni karon, ang mga Ilonggo naman yung gahipos. No? Kung mag-Ilonggo ako, ang Ilonggo magahod, pero pag magtinagalog ako ni karon, ang mga Ilonggo mahipos ni. Alright. But anyways, kilala naton si Joseph, no? Nga, ang ginagyan ni Joseph sa iya pagkabuhi, hindi basta-basta. Kumbaga, grabe nga krisis sa kabuhi ang ginagyan ni Joseph. No? Family crisis. Can you imagine nga ang iya mga utod, gintuyo siya nga patyon? Bangod sang ila kahisa. They were jealous, no, of Joseph. Kay si Joseph paborito sang ila amay. Kay ti kita man iya sang ila amay nga si Joseph, mga kauturan, manami ang iya karakter. Kay sabla ining, no?
nahisa kitaya sa iban nga ginapakamaayo, alright? Ngaway natong ginatalupangod, nga takos malang iya pakamaayohon, ining mga gakabuhi insakto sa Dios. You see? Na? Kay sila isang Ginoo kay Cain. Di bala batunon kuman ang offering mo kinsakto? Galing kay ti hindi insakto mo. So, we can see here mga kauturan, nga nag-agi man sang krisis sa family. Si Joseph, di ba? Iban sa inyo, basi may krisis sa pamilya, gainaway kamo nga mag-asawa. Or why kamo gahangpanay sang imo ginikanan. Or basi kamo nga mga mag-ulotod na ilinaway. Why gaininsindihanay? So family crisis ina. You see? No? Kag hindi lang amuna mga kauturan, no? Ginbaligya pagid si Joseph sa foreign land. Mabudlay gani magkabuhi nga ara ka sa imo panimalay. How much more nga ibaligya ikaw kag dalon ka sa foreign land. Nami mantani nga tawgon ka nga foreigner. Pero kung foreigner ikaw nga bihag, ulipon, hindi maayo. You see? But he was, he was bought by the Ishmaelites nga mga businessmen. Kagin baligya, no? He was sold to Potiphar. Binaligya sa kay Potiphar and naging servant siya sa family ni Potiphar. You see? Because the Lord was with Joseph, ginbless ang Ginoo ang family ni Potiphar. Okay? So it was not easy nga magkabuhi in a foreign land and being a slave, no? There. You see? Kaya pag slave ikaw, you have no rights of your own. All the rights belongs to your amo. Sa imo agalon to your Lord. Now, another nga crisis nga nahanabo sa kay Joseph was crisis about sa pagpato-pato sa iya. Injustice. Intindihan nyo? Why? Because nga naluyag ang asawa ni Potiphar sa kay Joseph. Na? Kay gwapuhon man abi si Joseph. Di ba hambal ko sa inyo kagabi? Kamo nga mga babayi, pilion nyo ang pamanahon nyo pilakadlaw godly man. Bahala na nga hindi lang siya gwapo, basta godly. Duwa sa may maagriyaw. Same kamo nga mga lalaki, bahala na hindi man siya gwapagid, basta godly. Pero daw sa ano nga blessing, kung gwapo na, godly pa. Gwapa na, godly pa. Pero wala man sang laway, wala man sang, baway man sang laway kay beauty is in the eye of the tiger. Para sa iba niya, hindi na siya gwapa, pero para sa imo niya, siya na nang pinakagwapa. So, that's why hindi ka mag-judge niya, kalaway na siya nga amo naging pili niya. Ang importante, godly. So si Joseph, godly na, gwapo pa. Anong ebidensya? Pati asawa sang iya amo naluyag sa iya. You see? Up to the point nga
Siya yung naghimo sang mga moves. Para nga, adlaw-adlaw ginasulaya iya mo. Adlaw-adlaw ginasulaya si Joseph. Kada kita ya kay Joseph. Joseph. Basahan nyo sa Bible every day. Daw ay siya ginasapak ni Joseph. No? Ginplanuhan niya. Ginpabakasyon niya, anay, ang tanan niya mga sulugoon. Si Joseph lang isa ginpa-duty. Gin-corner niya si Joseph. Abi nyo, lalaki lang nga pang rape. Sa Bible, kaya kita mo, may babae nga pang rape. Asawa ni Potiphar, gin-rape ya si Joseph. Dinumog ya. Si Joseph. Pasalamat lang tama kauturan. Kay si Joseph, godly. Sila niya paano kung nihimuon ining dako nga sala sa Dios. Kag sila gintugyan ka sa akon, sang akon agalon. Tanan niya butang magluwa sa imo. Kay asawa ya ka. Why, tana. Muna bala, no, ang tao, pag napangibabawan na sang balatyagon, ay ambot na lang. Amo na ginatudluan kita, hindi balatyagon ang basihan ta. Kita nga Baptist, hindi ta ginabasi sa balatyagon. Ginabasi ta sa Biblia. Kay kabudlay, no, mag-angkon ka sang krisis sa feelings, krisis sa family, krisis sa foreign land, krisis sa feelings. Kag pirmi ko ni nahambal sa inyo, guwapa to bala ang asawa ni Potiphar. Kay kapitan sang mga gwardya, sang kasoldadusan, si Potiphar. Right hand siya ni Paraon. Ha? Do you think mga asawa na sang laway? Hindi. Hipos ka mo, ha? Pero kabalo ka mo, salamat nga may mga Joseph. Lantuhan nyo ba na sa aton church? Pila na kabilog ang nagkaladula na bangod wala nila nalampuwasan ang krisis sa balatyagon. Pila na kapamilya ang nagkalaguba. Bangod sa krisis sa balatyagon nga wala nalampuwasan sang madamo. You see? Ano abi kay may bana ka naging sige ka pakachat sa iba nga lalaki? May asawa ka naging sige ka pa-chat sa iba nga babae? Ha? Kamu nga mga young people, ano kadlaw-kadlaw nyo, hindi ni para sa inyo. Nga, may asawa ka mo, ha? Pero ang sa inyo, amo manakisa. Agyan ni Joseph. Kag ang final dire, mga kauturan, nga krisis, nga ginatubang, no? Ang krisis sa finances. Now, to make it short, ginpato-patuan siya kay nalagyo siya. Siya nang gindumog. Nalagyo siya sa sobraya kapalagyo na bilin ang yakot. Ebidensya. Ginhimo nga ebidensya sa asawa ni Potiphar. Nag-inarte siya. Pag-abot sa niya ba na hibi-hibi siya.
Kag sa kainit niyang natandog pride ya. Ngalabutaw ka, sulugoon ka lang namon ha, mayordomo ka lang namon, balibaran mo ko ha, ari mo ay, ilang taon ta sinupatihan. Siyempre, sinupatihan sang ni Potifar. Hindi isawa ya. Bisan sala pa. Bao labi na kay may ebidensya, arangkot ni ni Joseph. Ga, ang imo na kagindala, no? Manog na. Sang wala ka di. Gin-attempt ko nga dumugon, pa na siya nagdumog. Nya aring ebidensya, sang nagsinggit ako, dumalagan siya, bilin ang iyang akot. You see? Di sino patihan ni Potifar? Siyempre, isawa ya. Ginpapriso si Joseph. Can you imagine, no? Ginpapriso siya. Way sala. Amo to bilang hambal ko sa inyo kaina, nga sometimes, tilawan ta sang Dios, kung willing kita masakitan, kag manindugan para sa iya. Ha? Kay tani kung nag-okay lang to siya sa asawa ni Potifar, why tani to siya mapriso? Sila nyo, tuod no? Nag-isip ka mo? Kaya nagbalibad siya mo, tindugan niyang insakto. Basi masin nga mo, nagtindog na ko sa insakto, priso pa ko. Sometimes, i-allow na sang Dios para dalon kita ya sa mas dako niya nga plano. Kayong kisang gusto tabi, tanan hayahay lang. Why ta kainsyende nga, ang Dios, amo niyang pamaagi sang Dios sometimes. Hindi naton maintindihan kung kaisa. What we need to do is just, obey. Priso siya. Okay? Pero nami lang kay why siya nagrebelde sa Dios. Bisan sa prisuhan ginsaligan gyapon si Joseph. Hasta nga didto may nagdamgo ang butler kag ang baker, nagdamgo, no? Subo sila nga duwa gapanampuay gatubangay sila nga duwa. Kita sila ni Joseph nga subo ka mo haw. Niya may damgo kami galibog amon ulo, di kami kabalo kung nanong buot silingon. Siling ni Joseph, hindi ba lang pag-interpretar sina sa Diyos, sugirin nyo ko, abi. Sugin-sugiran sila, kagin-interpret sa ilah ni Joseph. Siling ni Joseph, pagkatapos sini, isugid nyo ko sa hari, para makagwa man ko sini nga duog, kay wala kuya may nahimo nga sala. Munang ambal ni Joseph. After 3 days, natuman ang iladamgo. Ang butler, gin-restore. Ang baker, ginutdan ulo. Okay? Nalipat ang butler kay Joseph. Crisis ni sa forgotten promises. Na inang grabe nga promesa sa imo. Sige lang bala, cross my heart, patay ka pa mo. Kisa di pa amo-amo kita sina pag nag-promise. Pero pag abot sang tion, lipatan ta. Nagka-Alzheimer. So malagay kung kisa abala, kung palangamuyuan pa lang, perte. Pero kung ara na, pag-blessing na, masakit kita Alzheimer. No? Kalipat na, amo ni natabo, lipatan niya, si Joseph, napabayan. Okay? Hasta nag-abot ining krisis naman. Nagdamgo ang paraon,
Okay? Galibog ang ulo ya, patawag yang iyang mga mangin alamon, wala sang may makainterpretar. Nangakig ng paraon. Sila isang butler, ay! Hala! Subong ko lang na dumduman! Na muna kung kisa kadumdum lang kung may problema naman. May tao gali sa prisuhan. Nga nag-interpret sa nga amon damgo, kag natabo. Ang ngalan niya, si Joseph. Sila sa paraon, ipatawag si Joseph. Okay? Pinatawag. Si Joseph tari de. Nagjote. Talawgon pa. Pinatawag si Joseph, ginsugid sang paraon, ang iyadamgo, nanungod sa tambok ng mga baka, 7 kabilog. Tambok kayo. Gumuha ang mga niwang kayo. Okay? Nga mga baka, nipis kayo. Nipis pa kay mamerto. Kagin kaon ang 7 katambok nga mga baka. Kaghalog pa. Niwang pro halog. Kumbaga way pa nabusog sa kagutom bala. Tulog liwat ang paraon, damgo naman siya. 7 ka ears of corn. Dulunggan sang mais. Baway gid sa inyo sa may nagag. Mais! Bunga! 7, pertikad lagko. May nagulhot nga, niwang naman kayo. Kaginhalunhon ang dalagko nga 7 ka. No? Ears of corn. Nakabugtaw ang hari, naglibog ulo ya. Why may makainterpretar? Pagpatawag kay Joseph, kinpabalo sa iya, sila ni Joseph, amo ning mensahe sa Ginoo. May 7 ka bugana nga tuig nga maabot, perti ka bugana. Pero pagkatapos sina may 7 ka tuig nga magasunod nga perti nga tigulutom. Nga kulang pa ang produkto, no, sa 7 ka tuig nga kabuganaan. Siling niya sa paraon, magpili ka sang tawo nga magtipon sang tanan nga produkto sa 7 ka tuig para ihanda sa masunod nga 7 ka tuig. Okay? Para hindi magkalamatay ang katawan. So siling ni Paraon, why nako may nakita pa nga mas maalam pa kay sa imo. Ikaw na. Ikaduha ka sa akon, sa trono lang ko mas mataas sa imo. You see? Ilang taon mo, grabe anay ang inagyan ni ano, no? No? Daw sa pelikula ba lang nga grabe anay nga sa puti ba lang nagyan niya, tak, tak, tapak, tapak, amo na ako, pak! Oh. Bag-o nakatindog kag nakabalos. Oh. Terrible. Sangara na siya mga kauturan, nasugata ni ladi ang krisis. Muling inbasa naton kaina, no? Lantaw naton sa verse number 57. Ano ba sa Bible? And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn because that the famine was so sore in all lands.
Grabe ang tigulutom sa bugos nga kadutaan. Hindi lang nga gutom, grabe nga gutom. Matinding gutom. Okay? At least may naintindihan ka na. No? Dalawang Tagalog yun, matinding gutom. Grabe nga gutom. Look at sa 42 verse 1. Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither and buy for us from thence, that we may live and not die. Grabe nga krisis ni mga kauturan. Sa Bible, damo mga accounts ang krisis nga makita ta. No? In Ruth chapter 1, makita man naton dang krisis nag-abot man sa Israel. Hello? Sa panahon ni Abraham, nag-agi man ang famine. No? Kung nang taon naton, si Job nag-agi man sang grabe nga krisis sa kabuhi. In Matthew chapter 14, makita naton ang mga disciples, nag-atubang man sila sang grabe nga krisis. Paano nila pakanoon ang linibo? With just 5 loaves and 2 small fishes. Kag ang sunod sina, nag-agi sila krisis, nga sangga panakayon sila, nakasugata sila sang bagyo. Amen. Ang account dira nga si Jesus nag-apa sa ila, naglakat sa tubig. Now, sa panahon naton global man ang krisis ang ginatubang. Bangod sang mga giyera. Bangod sang grabe nga pagtaas sang mga oil products. Gatalaas man ang tanan nga baligya. You see? Ang iba niya gahamba lang wala krisis. Kay tiway man sila gapalibog sang inugtughong nila. Nga ang mga senador na kag ang presidente nagapanumdom na sila sang itughong sa ila sa lakyan. Why man? Kay pati ginatughong sa ila sa lakyan, aton man na mga buwis. Hindi na sila yakabatsyag. Ang kaluluoy ya ang common people. Nga usually, amo ang gapasan sa kapritso sang mga ara sa posisyon. Kaluluoy nga mga tao, amo ang nagabayad sang kapritso nila. Dugangan pa sang ilang nga pinangawat. Kaluluoy, actually, double criminal case, no? Pigado ng tao, kawatan mo pa. Makasiling ka na nga daw, wala kaluoy. You see? Pero kabalo ko mga kauturan, crisis is normal. Crisis is normal. Maagigid ta di. Maagigid ta. Number 2, crisis is temporal. Wala krisis nga nagapabilin hasta mintras. Temporaryo lang na. Amen? Kinanglano naton talupang doon nga kita mga kauturan maagigid sa krisis. That's why hindi na ta dapat makibot. Naintindihan nyo? Okay? Dapat kabalo kita kung anong himuo naton. Okay? God can fix our crisis. Kaya sang Diyos, okay, i-fix, kaayuhon, anuman nga krisis, ang ginaatubang ta
family crisis man na. Alright? Feeling crisis man na. Gastruggle ka sa balatyagon mo. Ako sigurado ko yan, may-ari nga mga nag-struggle sa ila balatyagon. Maimin man ka mo ya kag sa hindi. Kabalo ko ya nga may mga gastruggle sa inyo mga balatyagon. Ha? You cannot sleep at night because His face inject your mind. Na? Maagi kita da kay gusto sang Dios tudluan kita. Paano na atubangon? That's why hindi lang ta magpataka response. Kinanglanon ka baluta kung ano ang aton tama nga response. Okay? Take on mag-financial crisis. Pag mag-abot ang tion nga pigado, mag-abot ang tion nga may kapigaduhon, anong response ta? Pag hindi takabalo ang response ta sala, konpigado, mauntat kita. Tama hindi? Kalabanan nga, way kasimba-simba daw, pigado, pastor, ay, amog gani ng kinanglanon mo magsimba kay pigado ka. Sala iyang response ta. You see? Ano pa way ta gina-bless ang Diyos? Kaya instead nga ma-fix, gakadugangan ang problema. Naintindihan nyo? Na balang nag-away ka mo ni mister mo, tapos, bulagay kung bulagay. Sila yung bana, hindi na ako kagwanta sa baba mo, perte! Daw sa laksakan! Bulagay ta! Siling man sa asawa, hindi magkukagwanta sa huragok mo! Sang baho mo! Bulag kung bulag! Siling siyang bulag, away lang ka mo de, kung maaway ka mo, hindi nyo ko pagpahilabti, galabay lang ko diya. Di ba mangkot solusyon bala ng bulagay? Ha? Ang response tayo hindi tsakto. That's why ang krisis wala ga ka-solve. Instead nga ma-solve, naglala. Tandaan ta, wala problema nga wala solusyon. Tanan nga problema, may solusyon. There is always a way out. Every temptation is normal. Every crisis is normal. And there is always a prepared solution. It has a way out. Amen? Kinanglanon talang, hibaluon, anong solusyon? Siyempre, ang una nga solusyon, very basic. Very basic lang. No? Kaya ang iban, kung hindi kabalo, mga kauturan, mag-atubang sa krisis, gabuang. Buang. Gahikog. Ang pamangkot, sigurado ka nga ang paghikog solusyon sa krisis nga ginaatubang mo? Pagkapatay mo, impyerno ka, sobra pagginto. Why natuya katapusan? At least diri ang krisis temporal.
May katapusan na. Nga, di ka mo kakita, nga adlaw-adlaw, bagyo. Di ba, ang bagyo gaagi lang. May damage siya nga imoon, pero hindi na sa magtiner. Di ba? Ma-damage balay mo, may ayuda. At least may tinapa ka, kag may noodles. May ayuda ka lang mapatindog mo, 4 lang kahaligi. Bahala ka na sa bilin. Kay katan pa sang mga buhaya. Ha? Ang kay Brad Romeo daw ay gikatindog Amot ang ayuda sa tubad, kundi na. Wala bagyo nga gatiner. Bugos nga tuig. Kay balaan sa Dios, kung magtiner na bugos nga tuig, sinong makasustiner sina? Ha? Kinahanglanon talang mabalaan ang tama nga solusyon. Very simple lang, very basic. Anong solusyon? Anong solusyon? Matthew chapter 4, Matthew chapter 14. Nantaon ta, Matthew chapter 14. Krisis di sila. Ginbagyuhan sila sa dagat. Okay? Ang una nga krisis ang inugpakaon sa 4,000. Ikadua nga krisis bagyuhan sila sa dagat. Okay? Anong solusyon? Anong nakita ni Jesus Christ nga problema? 14, verse number 30 and 31. Ano nga ba sa Bible? Ano ko no? But when he saw the wind boisterous, he was afraid. Sino ning he? Si Peter. Okay? And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Aring solusyon. Gin-affirm ni Jesus, verse 31. And immediately, Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Na? Kung sa Tagalog pa, ikaw na maliit ang pananampalataya. Bakit ka nagtubay ito? Nagdalawang isip. Nagdoubt. Anong issue In times of crisis, we need to maintain our faith in God. No crisis could destroy us if our faith remains strong. Wala krisis nga makatumba kag makalaglag sa aton, whether family crisis, whether feeling crisis, whether financial crisis, whether fitness crisis, health hindi na kalaglag sa aton if we maintain our faith in God. Amo diriho ginsabdong sang Dios niya,
ikaw nga gamay ang pagtuo nga, gamay na nagduha-duha pagid. You see? Gamay na, nagduha-duha pagid. We need to remain strong in our faith. Because no storm is stronger than our faith in God. Wala bagyo nga mas mabaskog pa sa pagtuo naton pagtama ang pagtuo ta sa Dios. Ha? Muli sila sa Ginoo, ano abi kay siling niya? Nagduha-duha ka. Paguyop sa ngangin, paghampak sang balod, anad ni sa dagat si Pedro ha. Pero balaan ni Pedro ang balod niya delikado. Balaan ni Pedro ang balod niya mapatay siya. Gabagyo ni mo. Boisterous ang description. Kumbaga gabalingaso bala. Gahugganas. Sino sa inyo kaagi sa dagat nga, no? Nagyan nga mo bagyo sa lawod? May naka-experience? Ay, ako pila ka bilog na, no? Kaagi ko tabok sa pakadto sa Simirara nga. Dira nga daan, grabe na kabaskog sang balod. Ang mga ingod ko kaagi mga mitabok, no? Alin sa Katiklan, pakadto sa Mindoro. Nga ang 4 hours nahimo nga 6 hours. Nga grabing barko siling mo hindi nakabalik. Siling sang migo ko nga pastoro, babuot-buot sa mo. Sang ulihi sila niya to. Ay, dali lang, mapasiar ko. Hindi nagali sa kagwanta, mga grabe. Gapaabot-abot ka na lang ang barko tumba kag malunod. Amo ning sitwasyon. Kibalaan ni Peter. Okay? Paghuyop, paghampas. Tumulog sa na-distract siya. Ang focus niya sa Diyos, na-distract. Okay? Mga kauturan, ang kinanglanon ta sa tinion sang crisis, a strong faith in God. Maintain your faith in God. Maintain it strong. You know? Maintain it steadfast. You see? Tinihan nyo? Sincero nga pagtuo. Amo ning gusto i-destroy sang yawa. Nga ba detach ang aton dependence sa Dios. Nga hindi na ta magsalig sa Ginoo nga magtulok ta sa krisis. Nga magtulok ta sa problema. Are you with me? Kay kabalo ang yawa nga kung magtulok ta sa problema, tumbag kita. Magtulok ta sa problema, kulbaan ta. Ang una nga, sabdong sa ila, sang Ginoo. Di ba? Ara sa verse number, Look at sa verse number 27. Ano nga ambal ni Jesus? But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Kaya binila murto. Galakat sa dagat. Ikaw abi kakita ka, galakat sa dagat. Siyempre, no? Kulbaan kayo, sino makalakat sa dagat? So, ang kahadlok, ikapitalize ang yawa para ma-detach ang aton panulok pagsalig sa Diyos. Pero as long nga ang pagtuo naton nasa Ginoo, wala krisis nga hindi ta malampuwasan. Si Joseph, hindi basta-basta nga ginagyan.
Ano mga kauturan ang nagpapabilin kag naghimo kay Joseph nga naging successful siya? Naging triumphant siya sa krisis nga iya ginatubang? Oh. Gatubang sa sagwapa-gwapa nga babayi? Kag kabalo gidto ya? Kabalo to siya? Paano isi Diyos ang lalaki? Oh. Eksperensyado to. Pero ang sa isip iya ni Joseph, ano? Sala ni. Sala ni, dako ni nga sala sa Diyos. Hindi, kuya, gusto makasala sa Diyos. Busilingon ka pang ibabaw yung pagtuon niya. Ha? Pero kung madula ng pagtuo mo sa Ginoo, sala-sala. Tsansa na niya. Ma-enjoy pa siya. May sugar mommy pa siya. Oh, do you think hindi ito sa paggastuhan, hatagan? Oh. Nakatabo na. Realidad na. Sabi nyo kung may sugar daddy, wala sugar mommy? Ano nagpapabilin? Ang iya pagtuo sa Diyos. Hindi niya pwede talikdan ang pagtuo niya sa Ginoo. You see? Sa pag-abot sang krisis, ibaylot ang Diyos ta. Basa pagid bala, halin sa Genesis chapter 37, basaha bala, many times, mga kauturan, makita naton ang phrase na nga, and the Lord was with Joseph. The presence of the Lord was with Joseph. Nga ang Diyos na namian kay Joseph. Bangod sa pagtuo ni Joseph sa iya. Do you think na namian ang Diyos sa imo kung wala ka pagtuo? Hindi man namian. The Lord was with Joseph. Bilang sulugon, the Lord was with Joseph. Sangin priso siya, the Lord was with Joseph. Along the way, sa kabuhi ni Joseph, ang sikreto, his faith in his God. Na-maintain. Na-maintain. Balo ka mo kisaga agaw-agaw daabi. Ang personal ta nga benepisyo kag ang kabubuton sang Ginoo. Ha? Ang resulta sina pila kadlaw kay maginansya ka pero sala. May bayad na nga hindi mayo. Temporaryo lang ang ginansya. Tibutang tabi, nagsugot si Joseph. Siya, sige manay. Okay manay. Asa saan o? Ha? Be sure your sin will find you out. Asa saan o? You see? Pag nasapuan, what's the result? Kisa dirata ang personal ta, tsansa ko na ni, magbenepisyo ko sini, without thinking nga it is against our faith in God. Kabudlay no? Panulo ko sa inyo doon, nahapusan lang ka mo. Ha? Budlay, no? Maipit ka sa sitwasyon nga mabinipisyo ka. And then, kontra sa pagtuo mo sa Diyos.
Mati ka mo, tsansa ni mo, subong, damo piyesta, perting mga baboy ni. May apritada, may dinuguan, may adobo, may lechon. Perti, tsamba naman eh. Galanay-lanay naman isungad mo. Pero, mabusog lang ang tiyan mo. Hello? Nabusog lang ang cravings mo. Pero ang Diyos mo iya, wala nalipay. Kaya ang pamangkot, nga ahaw, kung i-maintain tang pagtuo ta sa Diyos, hindi ka kakaon lechon. Hindi ka kakaon afritada. Hindi ka kakaon adobo nga baboy. Fried chicken nga baboy. Naintindihan yung buot ko silingon. Kaya ka malang pakanon sina sang Diyos nga hindi ka mag-compromise. Nga kinanglanon palabihon tagid ang temporaryo nga pleasure sa aton, pabor nga temporaryo nga ang Diyos wala nalipay. Nga pwede ka man lang hataagan sina sang Diyos. Amen? Di ko malipatan ang hambal sang akon, maestro, patay na to siya. Muning natandaan ko gid sa iya. No, when I was in grade 6, siling niya, class, kung gusto nyo magsikat, duha lang ka pamaagi. Do what is good, the other one is do what is wrong. Saktugin man. Mabulubudlay maghimo ka sang mayo kay kadugay sa imo magsikat. Pero kung malain, bantay ka lang na sa karsada ho, paglabay, tukatibla, sikat ka na yun. Bo, si Kwanto, tinukapan niya itong naglabay ho, kilala ka na yun. Pero maghimo mayo, kisa daw hindi ka matalupangdan. You see? Pero ang punto naton, when facing crisis, we need to maintain our faith in God. Kanami inang makasiling kita, the Lord was with him. 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 Why? Because his faith was intact towards God. He maintained his faith in God. Ano man niya krisis, kapigaduhon, hindi na iya magtumba sa aton. Kabalo man ta, Diyos na mag-provide na. Kabalo man ta, buligan ta sang Diyos masolbar na. Kabalo man tayo, kaya na iya sang Diyos solbaron. Amen. Kagabalo ta nga test ni sang Diyos sa aton to prepare us for His greater blessing. Kay pag na-prove ta lang, nga gatuo ta sa Ginoo, nga hindi ta siya ibaylo, sa temporaryo lang, ha? Nga kalipay sining kalibutan, balo ka mo ang Diyos, balusan niya kita sang sobra-sobra pa. Sure na. I am a living testimony of that. Mga dugay-dugay na nga mga tumuluo nga seryosong pagtuo sa Ginoo, they can testify. Makasugid na sila. Nga waay tadiga pinalagpat sa ginawali ta. Ha? Ano ang desire mo nga hindi kaya hatag sa Diyos? Kung sala eh. Kung sala, desire mo eh. Pero kung insakto ang desire mo, anong desire mo nga insakto nga hindi kaya sa Ginoo?
Amen? Maintain faith in God. Hindi gid pagbuing pagtuo mo sa Diyos. Okay? Kaya pag binuyan ta na, tapos gid ta. Kaunon gid ta sang krisis. Kaunon gid ta sang krisis. Point number 1. Ang point number 2, karon sa hapon. Hello? Nga, gusto nyo pa ipadayon ko, aw? Alas 12, Jess? Silsiman. Ay, abaw! Amo gani, nga isugpon ko lang karon kay insindi man ko. No? Kay insindi man ko nga no, dapat na ta maguntat. Hello? At least, araw-araw ta pa nga isa ka punto, hindi nyo pa ma-memorize. Sobra na ginayang malion ang inyo magamuna. Maintain faith in God. Loving Lord, Heavenly Father, salamat sa pribilehiyo mawali mo pulong. Very simple message. Thank you, Diyos. We have been through many crises. This point, Lord God, is proven. Hindi lang ni isip-isip lang, realidad ni. Muning pamatuod nga aman, sa grasya ni mo Ginoo, ari pa kami gihapon. Bisan pa, sa kadamo-damo na nga krisis ang amon ginatubang. Lord, may mga bisita kami, pinakadako nga krisis ang ginatubang nila, ang sala kag ang kabayaran sini ngamong impyerno. Kabay pahatagan mo kaalam ang amon soul winners sa pagpatpat sa ila sang simple nga plano mo sa kaluwasan. Para Ginoo, maintindihan nila kag baangko nila ang kaluwasan. Natugyan ko sa imo ang invitation sa ngalan ni Jesus Christ. Padayon do ko ulupiyong ang mata. Right now, ang aton nga mga bisita, may magakuha sa inyo, mag-share sa pulong sa Ginoo. Just go with them, explain nila sa inyo ang simple plan of salvation. Paano nyo mangkon ang sigurado ng kaluwasan. The rest, I do not know paano ni fit sa inyo mga spiritual lives ang mensahe naton. But I believe nga para ni sa tanan, kaginanglanon isang tanan. Kay tanan taga tubang ta krisis. Kag tanan taga kinahanglanon ta, i-maintain ang aton pagtuo sa Dios. Kay pagbinuyan tani, siguraduhon ko sa inyo, lagapok kita. Sa ginatubang ta subong, malagapok kagid, madula kagid, maguba kagid, kag magsala gid ang imo pagkabuhi. I-maintain ta ang aton pagtuo sa Dios. The altar is open for everyone. You come to the altar. Hindi na ko magsulit-sulit. If God is talking to you, you come. Sa makasarang pa magluhod, you come. Sa mga hindi niya, you can just sit down, dira sa inyo pulungkuan. Pero kung kasarang ka pa, kari ka di sa altar, let us fill up the altar. Kabalo ka mo, nalipay ang Diyos makita nga ang altar puno, permi sa mga anak niya nga mapainubuson, mga anak niya nga handa magpaubos ang ila kaugalingon, kag magpangayo sang bulig sang Dios. Istoryahan yung Diyos, mustang pagtuon nyo. Ano nga krisis ginatubang nyo? Ang global nga crisis, subong ti ekonomiya eh. Kag pag naigong ekonomiya, ti financial crisis eh. Di lang financial crisis, pag nagmahal ang tanan, diba? Moral crisis, ang kinawatay, ang hold-upanay, ang tuntuhanay,
although nga ara man na sila, wala ining krisis, pero maglala pagid na siya. Matrigger pagid. Pero ano man niya mga krisis ni mga kauturan, hindi niya kapakompromise sa aton. Hindi niya makapauntat sa aton. Basta, ma-maintain lang iyang pagtuo nato na sentro sa Dios. Check ang imo kaugalingon right now. I-check. Sa Diyos pa na sentro imo pagtuo? Or base sa mga material na nga bagay may ara ka? Sa posisyon mo? Or maybe sa mga tao nga kilala mo? Remember, ini nga mga bagay may mga limitations ni. Nang tao ang inasaligan mo, may limitasyon na siya. Anytime pwede sa kwaon sa Diyos. Pagkabutang may ara ka, may limitasyon na. Posisyon mo, may limitasyon. Pero ang Diyos nga aton ginatuuhan, He is still the omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God. We can trust Him. He is faithful. He is righteous. He is merciful. He is compassionate. He is able. He is available. Allow Him to have authority in our lives. Sa imo balaan niya Dios, nagapalapit kami kag ginatugyan ining mga anak mo. Ginoo, buligan mo palihog sa mga krisis ang ginatubang. Nga hindi kami ma-down. Nga hindi kami mag-compromise. Kundi still masentro sa imo nga amon pagtuo. Kay diri Lord mapamatud-an ang tuod namon yung pagtuo sa imo. Buliging tagsa-tagsa, ngaw Dios, padayon nga maging galamiton sa imo hilikoton. We trust you everything, God. We do not have all the ability ara sa imo Ginoo. So why gina-entrust namon sa imo tanan nga krisis sa amon kabuhi. We believe that you are able to solve all of this. Tipigan mo ang nabili niya tinion sa amon pagsimba kag pagpangalagad sa imo sa sining adlaw. Bato na Lord nanan pagdayaw pasalamat. Ginabalik namon sa imo sa ngalan ni Jesus Christ nga amon Dios ug manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. Alright, palihog balik sa pulungkuan, no? And pangabay nakon si Brother Joshua, Sister Rialyn.